Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaghatid ng balita mula sa aklat ng Genesis. At hindi natin po natapos ang ating binabasa po sapagkat napakahaba po. Ito po ay 1 up to 57 po, pero ang ating nabasa lang ay 1 up to 50 po. Ngayon po ay pagpapatuloy po ang ating naudlot pong mga mensahe mula sa aklat ng Genesis chapter 41 po. At bago po tayo magumpisa ay manalangin po muna tayo at samahan niyo po ako. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespass as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power and the glory forever and ever. Amen. At bago dumating ang taong kagutom, ipinanganak kay Jose ang dalawang lalaki na ipinanganak sa kanya ni Asenat, na anak ni Potiperia na saserdote saon. At tinawag ni Jose ang pangalan ng panganay na Manases sapagkat aniyay pinalimot ng Diyos sa aking lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. At ang ipinangalan sa ikalawa ng Ephraim sapagkat ako'y pinalago ng Diyos sa lupain ng aking kadalamhatian. At ang 7 taon ng kasaganaan na pagkaroon sa lupain ng Ehipto ay natapos. At ang 7 taon na kagutom ay nagpasimulang dumating ayon sa sinabi ni Jose at nagkagutom sa lahat ng lupain. Tatapwat sa buong lupain ay Ehipto. Ng Ehipto ay may tinapay. At ang buong lupain ng Ehipto ay magkagutom, ay dumating na tinapay ang bayan kay Faraon. At sinabi ni Faraon sa lahat ng mga Ehipsyo, pamaraon kayo kay Jose ang kanyang sabihin sa inyo ng inyong gawain. At ang kagutom ay nasa ibabaw ng buong lupa at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo at mala ang kagutom sa lupain ng Ehipto. At lahat ng mga taga-ibang lupain ay nasiparoon kay Jose upang magsilbi ng trigo sapagkat lumala ang kagutom sa buong lupa. Ito po ang katapusan po ng Genesis chapter 41 po. Ito po ay kabuuan po. Ngayon magbabasa po naman po tayo ng Genesis chapter 42 po sapagkat meron po tayong oras po na nalalabi po. At naway pakinggan niyo po, ito po ang Kabanata Genesis 42 po. Nabalitaan nga ni Jacob na may trigo na sa Ehipto, na sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, bakit kayo mangagtitinginan? At kanyang sinabi, narito ang aking narinig na may trigo sa Ehipto. Bumaba kayo roon at bumili kayo roon ng ganang atin upang tayo mabuhay at huwag mamatay. At ang 10 kapatid ni Jose ay bumaba na bumili ng trigo sa Ehipto. Datapwat si Benjamin na kapatid ni Jose ay hindi sinugo ni Jacob na kasama ng kanyang mga kapatid sapagkat aniyay baka sakaling may mangyari sa kanyang anumang kapahamakan. At ang mga anak ni Israel ay nagsiparoong bumili na kasalamuha ng nagsisiparoon sapagkat nagkakagutom na sa lupain ng Kanaan. At si Jose ang tagapamahala sa lupain. Siya ang nagbibili ng trigo sa lahat ng mga tao sa lupain at nagsidating ang mga kapatid ni Jose at nangagpatira pa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasubasog. At nakita ni Jose ang kanyang mga kapatid na kanyang mga kilala, datapwat siya ay nagkunwaring iba sa kanila at sila ay kinausap niya ng magilas at sinabi sa kanila, saan kayo magsipanggaling? At sinabi nila, lupain ng Kanaan upang bumili ng pagkain. At nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, datapwat hindi nila siya nakilala. At naalala ni Jose ang mga kapanaginip ng kanyang panaginip tungkol sa kanila at sa kanila ay sinabi, kayo'y mga tiktik upang tingnan ninyo ang kahubaran ng lupain, kaya kayo naparito. At kanilang sinabi sa kanya, hindi Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang lalaki, kami ay ang taong tapat ng inyong mga lingkod ay hindi nga mga tiktik. At kanyang sinabi sa kanila, hindi, kundi upang tingnan ang
kahubaran ng lupain kaya kayo naparito. At kanilang sinabi, kaming iyon mga lingkod ay 12 magkakapatid na mga anak ng isa lamang lalaki sa lupain ng Kanaan at narito ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa ay wala na. At sinabi sa kanila ni Jose, iyan ang sinasalita ko sa inyo na aking sinasabi kayo'y mga tiktik. Dito ko kayo susubukin, aalangan. Sa buhay ni Faraon ay hindi kayo aalis dito malibang pumarito ang inyong kapatid na bunso. Suguin ninyo ang isa sa inyo na dalhin dito ang inyong kapatid at kayo'y mga hagbibilanggo upang magsubok ang iyong mga salita kung may katotohanan sa inyo o kung hindi alalanganin sa buhay ni Faraon ay tunay na mga tiktik kayo. At kanyang inilagay sila lahat na magkakasama sa bilangguan sa 3 araw. At sinabi ni Jose sa kanila na 3 araw, gawin ninyo ang mga buhay kayo sapagkat natatakot ako sa Diyos. Kung kayo'y mga taong tapat ay matira ang isa sa inyong magkakapatid na bilanggo sa bahay na pinagbibilangguan sa inyo, datapwat kayo'y yumaon, magdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay. At dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso sa ganyang matutuhanan ang inyong mga salita at hindi kayo mangangamatay at kanilang ginawang gayon. At sila'y nagsabi-sabihan, katotohanan tayo sa larin tungkol sa ating kapatid sapagkat nakita natin ang kahabisan ng kanyang kaluluwa nang namanhik sa atin at hindi natin siya dininig, kaya't dumarating sa atin ang kapihasang ito. At si Ruben ay sumagot sa kanila na nagsasabi, di ba nagsalita ako sa inyo na aking sinasabi huwag kayong magkasala laban sa bata at ayaw kayong makinig, kaya naman narito ang kaniyang dugo ay nagsasakdal.